salamat sa Panginoon, salamat sa ating Diyos na buhay, mapuri nawa ang kanyang pangalan, ngayon at magpagkailanman sa pangalan ni Jesus. Muli po mga minamahal, mga kababayan, sa inyo pong lahat. Magandang gabi po sa bawat isa at narito na naman po kami upang lingkod sa Panginoon na maibahagi po yung kanya pong kabutihan, yung mabuting balita na salita ng Panginoon na nakalagay po sa banal na kasulatan. Salamat sa Panginoon sa lahat ng kabutihan niyo po sa ating araw-araw. Pag-iingat siya po sa ating kalakasan, kaligtasan. Salamat sa Panginoon. Mapuri ang kanyang pangalan. Ngayon at magpakailanman. Muli po sa inyo pong lahat, inanyayan po namin kayo na samahan niyo po kami na kung bulay-bulayin po ang salita po ng Panginoon. Alamin po natin kung ano po ba yung kalooban ng amang nasa namin sapagkat napakalaga po ito. Kaya nawa po ang bawat isa po ay magkaroon ng oras at panahon na makinig po na salita ng Panginoon. At narito po ang ating kapatid, Brother Orly po, at aking pong kasama. Amen. God bless you po. Muli po mga minamahal, mga kababayan, kami po yung muli nagpapaanyaya na halina po kayo at samahan niyo po kami sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos sa ating pong ikatututo sa katotohanan. At kami po, ang nais po namin ay maipahayag ang salita ng Diyos ng walang bawas, walang dagdag, walang pagkapilipit at walang sariling pagpapaliwanag. Kaya halina po kayo at nawa po ay sumain niyo po ang kapayapaan ng Panginoon at patuloy tayong ingatan saan man tayong dako na roon at ilayo tayo sa lahat ng masama. At nawa po ang mga may sakit ay pagalingin po nawa ng Diyos. So muli po, God bless po sa inyong lahat. Halina po, sama-sama tayong makinig ng salita ng Diyos. Opo, yan. Napakalaga nga po na tayo po ay magkaroon ng oras na makapakinig po ng salita ko naman. Sapagkat yan naman po yung dapat po natin gawin. Sapagkat yung salita po ng Diyos, yan po ang magiging gabay po natin. Yan po magiging ilaw po natin, yung salita po ng Panginoon. Kaya dito nga po sa aklat po ng mga awit na aking pong unang babasahin, sa kabanatang 119, talatang 105, kung sabi po rito, ang salita mo ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Napakaganda po, no? Yung salita po ng Panginoon, ilawan sa ating mga paa, at liwanag sa ating mga landas, sa ating landas. Ito po'y maganda na meron pong ilaw, no? Kapag tayo po'y naglalakad, meron po tayo pinupuntahan, gabi, araw, yung salita ng Panginoon. Yan po yung pinakailaw po natin. Ibig sabihin, maliwanag, meron siyang liwanag. At ang sabi nga at liwanag sa aking landas. At yan po yung napakaganda. Kapagkat ang tao po ngayon, iba po, lumalakad po sila. Sa dilim na po. Kahit maliwanag, umaga, kahit may sikat ng araw, yung tao po yung lumalakad na po sa dilim. Dahil po sa paggawa po ng kasamaan. Kaya napakalaga po na tayo po ay magkaroon pa ng ilaw po sa ating buhay. Kung paano sa gabi po, ay kailangan po natin yung ilaw, kasi kapag walang ilaw po, madilim. Yan po ay kakapa-kapa po yung tao kapag madilim po. Kaya yung iba po, maraming nagre-reklamo pag walang ilaw, walang kuryente. Kasi nga madilim. Ganyan din po yung buhay po ng tao. Kapag ang tao po yung walang ilaw, kanyang buhay, madilim po ang kanyang buhay. Dito nga sa aklat po ng sa Bagong Tipan po, sa aklat po ng Juan, sa kabanatang 8, talatang 12, may binabanggit po rito patungkol po sa ilaw. Napakalaga po dito ang ilaw. Ang sabi po rito, muli nang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Dito po'y nagsalita po ng ating Pastor Cristo. Siya po'y nagpakilala
Hindi sinabing kami ang ilaw ng sanglibutan. Ano po? Kasi yung iba po, marami na po tinatawagan. Sa iba-iba na po sila tumatawag. Pero dito po, ang nagpakilala po dito ang ating Kristo. Ang sabi niya, ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin, hindi po sinabing sumusunod sa amin. Ano po? Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Ano po? Amen. Yung tao sumusunod sa ating Kristo. Hindi na po lalakad sa kadiliman. Kasi yung sinusundan niya ilaw. Ano po? Ay yung buhay niya, kung madilim po dati yung buhay niya, magkakaroon po ng ilaw, magkakaroon po ng liwanag. Kaya napakasarap ang tao po ay. Siya po ay may liwanag, may ilaw na sinusundan. Pero ulit po. Yun nga po mga kapatid, ano po, na-share natin nung nakaraan na kagaya nga po nung sinabi ng Panginoon Kristo na ang mga kasulatan, sabi dito sa Juan 5:39 na saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay meron kayong buhay na walang hanggan. Ano po? At ang mga ito ay siyang nagpapatutuo tungkol sa akin. Kaya nga kanina binasa ng ating kapatid, ano po, yung aklat ng awit 119 na yun nga po na ang sabi doon, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ano po? Tunay nga po talaga na ang salita ng Panginoon ay siyang ilaw ng ating buhay. Marami po kasing hindi kumikilala sa ating Panginoon sa Kristo. Ano po? Itinatakwil nila. Sabi nila, ang kanilang iglesia ay nakapangalan kay Kristo, pero si Kristo itinatakwil nila. Hindi nila tinatanggap na si Jesucristo ay siya yung bago siya nagkatawang tao, siya po yung salita. Ano po? Siya po yung salita bago siya magkatawang tao. Malinaw po yan. Kaya kapag tinanggap natin ang Panginoon Kristo sa ating buhay, atin siyang sinampalatayanan. Ang sabi niya nga dito sa Juan 8:12, ano po? Ang sabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ano po? Ang lumalapit sa akin ay hindi na lalakad sa kadiliman, kundi magkaroon ng ilaw ng buhay. Yun po yung tunay mga minamahal, ano po, na yung mga sinasabi ng ating Panginoon Kristo ay patungkol nga po sa Kanya. Ipinangangaral niya na siya yung daan, siya yung katotohanan, siya yung buhay. Ngayon, yun yung sinasabi na ating mga pinag-aralan ng nakaraan na sinabi ng Diyos na yung taong natatakot sa Kanya ay siya yung Kanyang tuturuan ng Kanyang daan. Ano po? Kaya kung tayo ay tinuturuan ng Diyos at tayo ay natuto, sabi ng Panginoon Kristo, ang sino mang natuto sapagkat nasusulat, tuturuan silang lahat ng Diyos. At ang mga natuto ay lumalapit sa akin at siya aking ibabangon sa huling araw. Kaya marami pong tao na puro nagsasabi na nangangaral sila ng salita ng Diyos, pero hindi nila talaga sinasampalatayan ng ating Panginoon Kristo. Basta't nakabase lang sila sa kanilang sariling aral, sa mga turo nila na hindi naman katotohanan, sa mga aral nila na hindi naman naaayon kay Kristo. Ano po? Kaya maraming taong naliligaw, maraming taong napapahamak dahil napapasunod sa mga aral ng kasinungalingan, sa mga aral ng mga demonyo. Ano po? Kapag kasi po hindi katotohanan, kasinungalingan,
Alam naman po natin kung sino yung ama ng kasinungalingan eh. Juan 8:44, di po ba? Na kayo'y sa inyong amang dyablo. Ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat siya'y sinungaling at ama nito. Ano po? So ang dyablo, ang demonyo po, talaga pong hindi yan nananahan sa katotohanan sapagkat siya isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. Kaya nga po, pinag-iingat tayo ng ating Panginoong Kristo na mag-ingat daw tayo. Ano po? Basahin natin yung Mateo. Ito yung madalas nating binabasa. Madalas binabasa ito ng marami. Kahit yung mga nagtuturo ng kasinungalingan, binabasa rin po nila ito na mag-ingat kayo, na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat maraming paririto na mga magsasabing, ako ang Kristo. Ano po? Sabi rito ng Panginoong Kristo, talatang 4, ano po, ng Mateo. Ang sabi rito, at sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na mga nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Kanina sa binasa natin, ano po? Nang sabi ng Panginoon Kristo, ako ang ilaw ng sanlibutan. O sino mang sumusunod sa akin, ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkaroon siya ng ilaw ng buhay. So, maliwanag po na kapag ang aral na sinusundan mo ay kay Kristo, sa ating Panginoon Kristo, hindi ka lalakad sa kadiliman. Ngunit, kung ang aral ay kasinungalingan at hindi ayon kay Kristo, maliligaw ka. Ang sabi rito, ililigaw ang marami. So, malinaw po na pag hindi ayon kay Kristo, ligaw ang tao. Ulitin lang po natin dito sa Mateo 24 talatang 4 hanggang 5 po. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na mangagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Ayan. Marami po talaga Kristo dito, Kristo doon. Mga nagtatayo ng kanya-kanyang church. Si Kristo din daw ang kanilang Panginoon. Pero pag pinakinggan mo yung aral, hindi po katotohanan, kasinungalingan po. May mga aral na kasinungalingan. Pag pumunta ka na naman sa kabila, pastora ang nagtuturo, sasabihin niya, ang mapapakinggan niyo po rito mga kapatid ay purong-purong salita ng Diyos. Sipin niyo po yun. Babae yung nagsasalita, pero ang sabi niya, purong-purong salita daw ng Diyos yung mapapakinggan ninyo. Malinaw naman po na nakasulat na hindi pinahintulutan yung babae na mamuno sa lalaki, kundi tumahimik. Ipipilit ninyo na yan, sa tahanan lang yan ipinagbabawal. Kung sa tahanan nga, bawal kang yung lalaki yung pangunahan mo gaano pa sa church? Si Kristo ang pangulo. Ikaw na babae, gusto mong mamuno sa iglesia na pinamumunuan ng Panginoong Kristo. Hindi po ba? Kaya maraming tao na nagpapalusot para lang mapanindigan ang mga maling aral. So malinaw po. Balikan po natin yung binasa ng ating kapatid sa Juan 8:12. Dito po at Juan 8:12,
Sabi rito, muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, "Ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay." Ayan. Malinaw po eh. Ang sino mang sumusunod sa akin. Ayan. Brad, sumusunod naman po ako eh. Sumusunod po ako, Brad. Kung sumusunod ka, di makikita sa iyong ginagawa. Sinusunod mo ba talaga ang aral ng Panginoon Kristo? O ikaw ay kumukontra at lumalabag? Kaya, kung gusto natin magkaroon ng tunay na ilaw, tunay na liwanag ng buhay, dapat ang mangunguna po sa atin yung salita, yung purong-purong salita ng Diyos. Ayon sa aklat ng awit na binasa ng ating kapatid, yung purong-purong salita ng Diyos talaga, na walang kasamang pag-iimbot. Kaya kung minsan makikita mo, yung babae talaga nagpupumilit magpastor eh. Pera din kasi, di po ba? Dahil sa pera, nag-aastang naglilingkod sa Diyos. Mga pastor, nag-aral sa Bible School para lang magturo ng kasinungalingan. Wala pong ilaw dun, mga kababayan. Na kay Kristo yung tunay na ilaw upang tayo'y huwag nang lumakad sa kadiliman. Yan po, mga kababayan. Basahin po natin yung nakalagay dito sa Efeso. Ano po? Lalong-lalo na pagdating sa aral patungkol kay Kristo. Dapat ang aral natin ay yung ayon kay Kristo. Upang si Kristo ay manahan sa atin. Ang sabi rito sa Efeso 5:14, kaya sinasabi niya, gumising kang natutulog at magbangon ka sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Ayan o. Yung palang mga tao na wala kay Kristo, ang tawag pala doon patay. Ano po? Gumising ka raw. Ikaw na natutulog. Magbangon ka sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Kaya kung gusto po natin ng tunay na liwanag, tanggapin natin si Kristo ng buo sa ating buhay. Pati yung kanyang salita, yung kanyang aral ay ating susundin. Ano po? Kasi ang sabi ng Panginoon Kristo na yung sino mang tao na dumirinig ng aking mga salita at hindi ingatan ay magiging gaya siya ng isang tao na nagtayo ng bahay sa buhanginan at dumating ang baha. Basahin po natin dito sa Mateo, ano po? Basahin po natin sa Mateo. Sa Mateo 7:24. Ayan. Ano po? Basahin natin. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito. Ayan na. Nakikinig po sa salitang ito. At ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At lumagpak ang ulan at bumaha at umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Yun mga dumirinig kay Kristo, nakikinig kay Kristo, tinutupad yung kanyang salita, magiging matibay ang kanyang pundasyon. Hindi siya madadala ng anumang mga paghampas ng ulan.
pagbaha, hindi po siya madadala, hindi po siya masisira. Kaya nga sabi niya sa 21 na hindi bawat nagsasabi sa akin Panginoon, Panginoon ay papasok sa karinang langit. Ano po? Kundi yaon lamang dumirinig. Yung mga gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Hindi po lahat na nagsasabing Panginoon, Panginoon kay Kristo. Ano po? Kundi yun lamang gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit. Ano po ba ang kalooban ng Ama na nasa langit? Yung mga tagatupad ng kanyang salita, yun yung gusto ng Diyos na tumutupad. Hindi yung haleluya, haleluya, amen, amen, pero ang aral naman ay hindi katotohanan. Ang aral naman ay kasinungalingan. Di wala pong mangyayari. Ngayon, basahin naman po natin yung kabaliktaran sa mga tao na ano po yun? Di tumutupad. Basahin natin. Dito po sa 20. Bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan at lumagpak ang ulan at bumaha at umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Yan po yung mga aral ng ating Panginoon Kristo. Ang Panginoon Kristo ay ilaw sa ating buhay. Magkakaroon tayo ng ilaw ng buhay kapag tayo sumusunod kay Kristo. Pero kung hindi tayo sumusunod kay Kristo, ang tawag sa atin ay mga patay. Patay po tayo. Sa mga taong hindi dumirinig sa kanyang mga salita, hindi tumutupad. Nakikinig, sabi, at ang bawat dumirinig, ibig sabihin nakikinig sa salita ng Panginoon Kristo. Amen din siya. Pero hindi naman tumutupad. Magiging katulad lang siya ng isang taong mangmang na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhanginan. Lumagpak ang ulan, bumaha, umihip ang mga hangin, at nabagsak ang bahay na yaon at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. So muli mga kababayan, ito po yung aming nais na sa bawat tao na aming ibinabahagi ang salita ng Diyos na walang bawas, walang dagdag, walang pagkapilipit, at walang sariling pagpapaliwanag. Ano po? Yun nga po yung maganda. Kaya nga yung binasa natin kapatid sa Efeso, kabanatang 5 at talatang 14, na gumising kang natutulog. Yung tulog po ito na hindi tulog na pag inaantok ay matulog. Hindi po. Ito po yung gising pero tulog. Ano po? Pagbangon sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Ano po? At ang sabi dito sa talatang 15, mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang kundi gaya ng marurunong. Ano po? Yung mga taga-Epeso po, pinalalakanan po ni Apostol Pablo, mag-ingat ng lubos. Brother Orly, ano po? Opo. Mga kababayan, lubos po yung pag-iingat po. Ano po? Yung iba po, hindi na po maingat. Ano po? Kailangan po, pag nag-iingat po tayo, lubos yung pag-iingat po natin. Ano iingatan natin? Kung paano kayo lumalakad. Huwag kaya ng mga mangmang kundi kaya ng marurunong. Yung paglakad po natin, yung pagsunod po sa ating Panginoon Kristo, ingatan po natin yun. Ano po? Kasi pag nagkamali po tayo, wala. Sa dilim po ang punta natin. Ano po? Dito nga sa aklat po ni Juan, babalikan po natin. Aklat po ni Juan, kabanatang 3, patalatang 11 hanggang 21. Ang sabi po rito, tingnan niyo ba? Ang sabi po rito, at ito ang kakatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Dito po, Brother Orly, mga kababayan, ano po, naparito po yung ilaw sa sanglibutan yung ating Panginoon Kristo at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw. Inibig pa po nila yung dilim kaysa sa ilaw. Bakit po? Inibig po nila yung dilim.
sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Ano po? Amen. Yung sa kadiliman pala, masasama yung gawa. Marami pong gumagawa ng masama eh. Kaya nasa dilim po sila. Opo. Kukuha po ba natin mga minamahal mga kababayan? Sa talatang 20, sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw. Yung bawat isa na gumagawa ng masama, napupuot po sila sa ilaw. Sino po yung ilaw? Bang Ate Pesocristo, siya po yung ilaw. Di ba po? Nagpakilala po. Napupuot sila sa Ate Pesocristo. At hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. Kaya pala ayaw lumapit sa ilaw. Ayaw po nilang masaway. Kanilang mga gawa masasama. Opo. Diba po? Kaya maraming po lumalayo sa ilaw eh. Ano po? Kasi nga, pag lumapit sila sa ilaw, masasaway yung kanilang mga gawa. Kasi masasama yung gawa po nila. Brother Orly. Opo. Sabi po rito sa 21, na dapat ang gumagawa, patuloy po ito na dapat ang gumagawa ng katotohanan. Ano po yung sabi niyo po kanina, no? Opo. Kapag hindi katotohanan, katotohanan. Opo. Ito po yung gumagawa ng katotohanan, patuloy po ito. Na dapat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Kapag ang isang tao po ay gumagawa ng katotohanan, lumalapit po siya sa ilaw. Ba't siya lumalapit sa ilaw? Upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. Amen. Yan po malinaw po mga kababayan. Kaya pag ang tao po ay lumapit sa ilaw, ang ginagawa niya masama. Nasa dilim po siya. Kapag lumapit po siya sa ilaw, masasaway yung kanya pong masamang gawa. Di ba po? Yan po yung malinaw po dun eh. Kaya yung gumagawa po ng katotohanan. Sabi, dapat ang gumagawa. Pag sinabi pong gumagawa, patuloy po ito. Patuloy po sa paggawa ng katotohanan. Ang sinusundan niya katotohanan. Amen. Ano po, yung ilaw ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. Kaya po yan napakaganda po na dapat po na yung kapaang po eh. Ang kanya pong ginagawa, yung katotohanan, lumalapit po siya sa ilaw. Kasi po yung ilaw po, yun po yung katotohanan, di ba po? Sabi na, ang Panginoon Kristo siya yung daan, katotohanan at pagbuhay. Kaya yun po yung napakalino. Dito po sa aklat po rin ng Lucas, Bagong Tipan, Kabanatang 11. Sige po. 33 na po. Sa 33 ka po ba babasahin po. Ang sabi po rito, Lucas, Kabanatang 11, talatang 33. Walang taong pagkapaningas niya ng isang ilawan ay ilalagay sa isang dakong-dako, isang dakong tago ni sa ilalim man ng takalan, kundi siya talagang lalagyan ng ilaw upang ang nagsisipasok ay makita ang ilaw. Tingnan niyo po, meron isang tao. Pag yung tao po nagsisindi po siya ng ilawan, kasera po, ilawan po yan eh. Yung tao po bang nagsisindi ng ilawan o kasera, ilalagay niya po ba dun sa dakong tago? Itatago niya po ba yung ilawan na sinindihan niya? Di ba po? Ang sabi, kundi siya talaga lalagyan ng ilaw upang ang nagsisipasok ay makita ang ilaw. 34. Ang ilawan ng katawan mo ay ang iyong mga mata. Ay ang iyong mata. Ang ilawan ng katawan, yung mata. Kung magaling ang iyong mata, yung mata mo magaling, ang buong katawan mo naman ay puspos ng liwanag. Na dapat kung ito'y may sakit, ang katawan mo na ay puspos ng kadiliman. Tingnan niyo po, ang ilawan ng katawan po yung mata eh. Pag yung mata mo magaling, ang buong katawan mo naman ay puspos ng liwanag. Na dapat kung ito'y may sakit, ang katawan mo may puspos ng kadiliman. Masdan mo nga kung ilaw na nasa iyo ay baka kadiliman. Masdan mo, sabi po, Brother Orly, Opo. kung ang ilaw na nasa iyo ay baka kadiliman. O kala natin ilaw, yung pala dilim. Hindi pala katotohanan. Kasi naman yung pala yung sinasabi po natin. Opo. No, masdan mo, kaya meron po dito parang paalala eh. Masdan mo kung ang ilaw na nasa iyo ay baka kadiliman. Marami pong ganyan, akala niya na katotohanan sinasabi niya. Yung pala,
kasinungalingan. Kaya masdan mo nga kung ang ilaw na nasa iyo ay baka kadiliman. Kaya nga kung ang buong katawan mo ay puspos ng liwanag na walang anumang bahaging madilim, ito'y lubos na mapupustos ng liwanag na gaya ng pagliliwanag sa iyo ng ilawang may liwanag na malimig. Kaya dito po napakaganda. No? Kailangan suriin po natin, baka akala natin ilaw na po yung ating ginagawa o ating sinasabi. Ano po? Akala natin nasa ilaw po tayo, pala madilim, kadiliman pala yung dala po. Kadiliman pala eh. Kadiliman, hindi pala ilaw, hindi pala katotohanan. Ano po? Kasi yung lumalapit sa ilaw, dapat katotohanan yung kanya pong sinasabi. Kaya ang ating pa sa Kristo po sa ilaw ng sanglibutan. Amen. Kaya sa Panginoon, mapuri naman ang pangalan na yun at pagpakila. Naway mahabag po naman sa lahat po ng mga tao na yung tao po'y maliwanagan. Yung tao po'y mabuksan po yung kanyang mata na makita niya po yung liwanag. Brother Orly. Yun nga po, mga kababayan, na sinasabi ng Panginoon Kristo na sa atin, na siya ang ilaw ng sanlibutan. Ang sino mang sumusunod sa kanya ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi may ilaw ng kabuhayan o may ilaw ng buhay. Ngayon, marami nga pong tao na nagtuturo ng kasinungalingan. Ay ayon nga po sa Lucas na ating binasa, kapag masdan mo nga, baka yung ilaw, yung ilaw na nasa iyo, kadiliman pala. Akala mo liwanag yung nilalakaran mo, yung pala kadiliman na. Kasi ang aral na dala-dala sa inyo ay kasinungalingan, hindi katotohanan. Kaya nga po, ang kailangan nating paglakad ay paglakad na sumusunod kay Kristo. Ayan. Basahin po natin yung 2 Juan. Nakalagay po kasi dun sa Juan talatang 9. Basahin nga po natin muna nakalagay dun sa 2 Juan. 2 Juan 9. Ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Ayan. Malinaw po dito Yun daw mga nagpapatuloy po Nagpapatuloy pero hindi nananahan sa aral ni Kristo. Hindi raw po kinaroroonan ng Diyos yun. Ngayon, kung hindi ka kinaroroonan ni Kristo at hindi ka kinaroroonan ng Diyos, may ilaw ka ba? May liwanag ka ba kaya? Wala. Kasi ang sabi ng Panginoon Kristo, ako ang ilaw ng sanglibutan. Ano po? Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Ang magkakaroon lang po pala ng tunay na ilaw at liwanag ng buhay, ay yung sumusunod kay Kristo. Hindi nagtuturo ng kasinungalingan, hindi sumusunod sa aral ng kasinungalingan. Marami po kasi mga tao na mga pastor nagtuturo ng kasinungalingan, mga kababayan. Nagtuturo ng mga aral na wala naman sa salita ng Panginoon Kristo. Ang itinuturo hindi katotohanan, kundi kasinungalingan. Kaya dito nga po sa aklat ng Juan, sa 11 po, basahin po natin sa Juan 11 talatang 10. Ngunit ang isang taong lumalakad samantalang gabi ay natitisod siya sapagkat walang ilaw sa kanya. Ayan. Yung kumbaga ito yung halimbawa. Kapag wala ang Panginoon Kristo sa buhay natin, ang buhay mo ay gabi. Ang buhay mo ay kadiliman. Ang buhay mo ay walang liwanag sapagkat hindi ka sumusunod kay Kristo. Isang halimbawa
Marami na po kaming mga sinasabihan, yung mga namumuno babae sa isang church. Ano po? Pinamumunuan ng babae. Nangangatwiran. Kasi daw, kaya nakalagay daw dun sa Korinto 14 na wag daw magsalita ang babae sa mga iglesia. Kasi daw madadaldal yung mga babae sa Korinto. Di po ba? Mga palusot para lang mapanindigan yung kanilang mga maling aral. Sino mang may mga maling aral, nagtuturo ng kasinungalingan, mga pastor na nagpapayaman sa sarili, wala po doon ang ilaw. Ang ilaw po ay nasa sumusunod kay Kristo. Sa mga taong patuloy na sumusunod kay Kristo. Malinaw po eh. Gumising kang natutulog. Magbangon ka sa gitna ng mga patay. At liliwanagan ka ni Kristo. Yung palang mga tao na wala kay Kristo, walang liwanag talaga eh. Ang tawag sa kanila ay patay. Ano po? Ganun po yun eh. Kaya, nawa po, sa aming mga pagpapahig nito, patuloy po tayong magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Inuulit-ulit po namin sa inyo, patuloy po tayong magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Sapagkat dito po tayo makakakuha ng mga kaalaman patungkol sa katotohanan upang ating maganap ang buong katotohanan. Ano po? Kaya nga ang sabi ng Panginoon Jesucristo na yung buong katotohanan, sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at buhay. Walang makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Madalas po nating maririnig yan kahit sa mga churches, ano po. Pero yung mga nagbabanggit nito ay hindi talaga sumusunod sa katotohanan. May mga maling aral pa rin, mga kababayan. Hindi na raw kailangan ng mabuting gawa. Aba, edi lalong wala kang ilaw, wala kang kaliwanagan kasi ang gusto mo masamang gawa, ayaw mo ng mabuting gawa. Samantalang napakaraming talata na ating binabasa. Napakaraming nababasang talata eh. Na lumayo ka sa masama at gumawa ka ng mabuti. Di po ba? Kaya, mga kababayan, gumising po tayo sa katotohanan. Sapagkat marami pong mga nagliligaw sa sanlibutan. Marami pong nagliligaw. Pag sinabing nagliligaw, hindi po patungo kay Kristo yan. Patungo po yan sa kapahamakan. Kagaya niyan, inaasahan ninyo marami kayo. Kuyog kayo, marami kayo eh. Sabi ng iba dyan eh, saan ba yung samahan nyo? Hindi man lang kayo kilala. Oo nga po. Kasi ang Panginoon Jesucristo nga eh, kinikilala ko noon ng marami. Pero hindi naman talaga sinusunod. Anong dahilan lang noon? Bakit nila kinikilala? Dahil pinagkakakitaan nila ang pangalan ni Kristo eh. Pinagkakakitaan lang. Pero hindi talaga nila ipinangaral ang katotohanan. Nag-aangkin na sila daw yung anghel. Inaangkin niya, siya yung anghel, siya yung ganito. Pero ang aral, hindi ayon kay Kristo. Sa bagay, inangkin na nga siya yung anghel eh. Siya yung sugo. Si Kristo, tao lang. Walang pinanggalingan si Kristo talaga eh. Tao lang talaga. Tao lang si Kristo sa kanila. Pero pag binasa natin ang banal na kasulatan, ng pasimula, siya ay ang salita. At maliwanag, sabi ng Panginoon Jesucristo, saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito ay siyang nangagpapatutuo tungkol sa akin. Ngayon, binasa nga ng ating kapatid sa aklat ng awit eh. Ang sabi ni Haring David, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking mga landas.
Ipinahayag naman ni Kristo sa bagong tipan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Itanggi nyo man ng itanggi, itakwil nyo man ng itakwil si Kristo. Ang mga kasulatan sa unang tipan ay nagsasalita patungkol kay Kristo. Isipin niyo, kayo pa yung umaangkin ng ibong mandaragit. Naku naman. Ha? Inangkin niyo na yung kalagayan ni Kristo. Kayo na yung ibong mandaragit. Aba. Marami kayong nadagit na mga tao sa kasinungalingan. At mga pinagkakakwartahan ninyo. Magsisi po kayo. Ha? Kayo dyan. Na mga nandyan, na mga nauto ng mga relihiyon na yan. Magsuri po kayo mga kababayan. Napakahalaga po ng buhay. Habang nabubuhay po tayo, may pag-asa. Pag namatay na po tayo, wala na, tapos na po. Kaya magsigising po tayo, sabi sa Efeso 5:14. Gumising kang natutulog. Magbangon ka sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Kaya muli kami patuloy na nagpapaanyaya sa inyo mga kababayan. Patuloy po tayong magnilay-nilay, magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Upang tayo po ay makarating sa pag-unawa. Ano po? Magpakumbaba po tayo. Karamihan po kasi ng tao kaya hindi natututo. Puro kayabangan po ang pinapairal. Puro kayabangan. Kaya hindi natututo sa katotohanan, sa salita ng Diyos. So, yan po mga kapatid. Brad? Opo, yan po. Maganda po yan na tayo ay maging maingat po. Mapagsuri po. Suriin po natin lahat. Kasi mahirap po kapag nagkamali, wala na po. Mapapahamak po yung tap. Dito nga sa aklat po ni Juan, kabanatang 1, babasahin ko lang po. Brother Orly. Sige po. Talatang 1, patuloy po. Ang sabi po rito, nang pasimula siya ang berbo, salita. At ang salita ay suma sa Diyos at ang salita ay Diyos. Ito rin ang pasimula ay suma sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at sa lahat na ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Nasa kanyang buhay. At ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Tingnan niyo po na. Amen. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Di po ba? At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman. Amen. Yung ilaw, lumiliwanag. Patuloy po, lumiliwanag sa kadiliman. At ito hindi na pag-unawa ng kadiliman. Talagang hindi maunawa ng kadiliman. Amen. Yung ilaw. Kasi nga, dilim na eh. Naparito ang isang tao na sugong mula sa Diyos na ang kanyang pangalan ay Juan. Ito'y naparitong saksi upang kanyang patutuhanan ng ilaw upang sa pamamagitan niya'y magsisampalataya ang lahat. Hindi siya ang ilaw kundi pumarito upang kanyang patutuhanan ng ilaw. Nagkaroon ng tunay na ilaw. Sumatin ba kaya ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanglibutan. Tingnan niyo po yung ilaw ay lumiliwanag sa bawat tao. Kaya siya'y nasa sanglibutan at ang sanglibutan ay ginawa sa pamamagitan niya at hindi siya nakilala ng sanglibutan. Amen. Di ba po? Kaya yung ilaw po talaga yung ating Kristo po eh. Ako, pag sinabing ako ang ilaw, siya lang po yun. Hindi po sinabing ilaw ng sanglibutan. Ano po? Malaman po natin, di ba, sa iba na po tumatawag eh. Hindi po talaga. Wala pong ilaw doon. Ang nagpakilala pong ilaw, ang ating Kristo po. Sapagkat siya po yung siya po kapag tayo po sumusunod sa kanya, ay hindi na po lalakad sa kadiliman. Amen. Kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Kaya salamat sa Panginoon. Makapuri na mga Panginoon makailan. Kaya sa inyo pong lahat, mga patuloy po na nanonood, nakikinig po, naway ingatan po tayo ng Panginoon. Tulungan po tayo ng Panginoon at nawa po yung tao ay magkaroon po ng ilaw po sa kanyang buhay. Upang huwag na po siyang lumakad sa kadiliman. Brother Orly, po.
Muli po kami mga kababayan, patuloy na nagpapaanyaya sa inyo na po. Ang amin pong mga ipinahayag po ay pawang ayon sa nasusulat lamang po. Sapagkat yan po ang nais ng Diyos, na ang sabi nga mga kababayan, na dito sa Deuteronomio may sinabi po siya rito na kung anong bagay ang iniuutos ko sa inyo, siya ninyong isasagawa, huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Ano po? Kaya ang amin pong patuloy na hikayat sa bawat isa, wag po tayong basta-basta sumunod kung kani-kanino. Ano po? Dito po sa Deuteronomio 12:32, basahin po natin. Kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan ni babawasan. Kaya tunay po, simula pa sa lumang tipan, ang gusto ng Diyos, kung ano yung nasusulat, yun lang yung ipapahayag mo. Huwag kang magdadagdag dun. Huwag kang magbabawas dun. Kasi nakalagay sa Apokalipsis, ang sino mang magbabawas, aalisin sa kanya yung buhay, yung punong kahoy ng buhay. Ang sino mang magdadagdag, dadagdagan ng Diyos ng salo. Kaya ayaw po ng Diyos yan eh. Marami po kasi nagtuturo sa ating panahon na puro kasinungalingan ang iniaaral, ang itinuturo sa mga tao. Inuuto yung mga tao. Hindi katotohanan ang sinasabi. Basta't ang mahalaga, sumusweldo siya sa kanyang pangangaral. Sumusweldo siya. Kasi mayaman sila eh. Doon sila kumukuha ng kabuhayan sa pagtuturo ng kasinungalingan. Kaya muli mga kababayan, aming paalala sa lahat. Ulitin ko lang po yung nakalagay sa Efeso, ano po. Maliwanag, si Kristo yung ilaw. Kaya ang sabi niya, doon sa Efeso 5:14, na gumising kang natutulog, magbangon ka mula sa gitna ng mga patay, at liliwanagan ka ni Kristo. Malinaw po yan. Mula sa lumang tipan, ang sabi, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Si Kristo po yung salita. Bago siya nagkatawang tao, ipinahayag niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Lumakad po tayo, sumunod tayo kay Kristo. Kung anong aral ni Kristo, sundin natin. Sampalatayanan natin kung ano yung nasusulat patungkol sa Kanya. Ang mahirap po kasi sa ibang nangangaral kung ano yung kanilang gusto, yun ang gagawin nila. Kaya muli po mga kababayan, ang nais po namin ay tunay na salita ng Diyos ang ipapahayag. Walang bawas, walang dagdag, walang pagkapilitit, at walang sariling pagpapaliwanag. God bless po sa inyong lahat. Brother Ray? Ako, dito nga po sa aklat po ng unang Korinto kabanatang 4, talatang 6, masabi po rito, yamang ang Diyos ang nagsabi, magniningning ang ilaw sa kadiliman. Ano po? Magniningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang nagningning sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Yeso Cristo. Hindi niya po, ano? Amen. Kaya talagang ating Yeso Cristo po. Kailangan po tayo, sumunod po tayo dun sa ilaw. Kaya salamat sa Panginoon, mapurino ang kanyang pangalan. At muli po, naway gabayan at tulungan po tayo ng Panginoon. Samahan po tayo ng Panginoon. At bigyan po tayo ng katapangan ng Panginoon na tayo po'y mabuhay ng kahit po sa kanyang kalooban. At muli po, sa lahat po ng mga nakinig, God bless po sa inyo kung lahat. Brother Rory Balikin po. Ulit. Ako po si Brother Rolly, patuloy naghihimok sa lahat. Huwag po tayong magsawa ng magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Huwag po tayong manghawak doon sa mga sinasabi ng ministro na bawal kayong magbasa ng Bible. Mga kababayan, napakahalaga po ng salita ng Diyos sa buhay natin. Yun nga po mga nagbabasa ng Bible.
Ikaw pa kaya na inuuto ka lang ng nagtuturo sa iyo. Kaya po, please, magbulay-bulay po tayo ng salita ng Diyos. Magbasa po tayo ng Biblia. Ano po? Yan po ang mahalaga sa lahat. Muli, ako po si Brother Rolly at nawa po ingatan ng bawat isa sa atin. Ilayo tayo sa lahat ng masama. Ano po? God bless po sa inyong lahat, mga kababayan, mga kapatid.